nakatutuwa po, nakatataba ng puso sapagkat sobra daw po silang nabe-bless doon sa napapanood nila sa ating channel. At talagang gusto nila pag umuwi sila ng Pilipinas ay makarating po dito at makita daw po tayo ng personal. Kaya po, to God be the glory. At yung pong si Ate Lourdes na yun ay nagsabi na po sa akin, gusto po niya magpadala ng 5,000 para daw po sa upuan. At pupunan ko na lang po yun. Gusto ko po 20 uling upuan po yun. At ipalakpakan ng Panginoon. Praise God. Ayun na po, meron po isang kaibigan na taga-Angat. Pinagpipray po namin na yung project niya ay dumating. At chat-chat lang po sa akin kanina, nagbibis ako. 20 uling bagong upuan ang darating, sabi po niya. At ipalakpakan ng Panginoon. Ako ay namamangha at nagugulat sapagkat alam niyo po, galaw po lahat ng Diyos yan. At napakaraming padating ng mga bagong upuan. Pero tanungin mo, kalibit-ibig katabi mo, kapatid, ano gagawin natin? Napakaraming upuan darating. Hello? Ay, hanggang labas po, kasi po, may darating na 20 upuan. Yung 5,000 na padadala, pupunan ko po yun para maging 20 na po yun. May 40 upuan ang parating na bagong Eurotex Black. Ating palakpakan ng Panginoon. Hindi pa po kayo gumagalaw niyan. Kumbaga, naka-stay put lang po kayo. Amen. Kaya hanggang December pa po yung ating plano. Sabi ko nga po sa inyo, magkakaroon tayo ng Thanksgiving offering. Ano po yung ibig sabihin ng Thanksgiving offering? Hindi po yung tithes, hindi po yung offering, hindi po yung pledge. Yung po yung first time natin gagawin to, Thanksgiving offering sa buong isang taon na tayo po ay ginabayan, iningatan, tayo po ay hindi nagkasakit, tayo po hindi na disgrasya, ano man po yung biyaya na meron tayo po ay sama-sama na maghahandog ng handog pasasalamat sa Diyos. At lahat po nung malilikom natin na yun, sabi ko nga po sa inyo, sa huling linggo ng December, doon niya po nakaplano na papalitan natin yung bowl ng bago, magpapalit tayo ng mga upuan bago, pero yung bagong bowl ng CR, tinugo na po yun ng Lord. Isa rin po subscribers ang ating pong ginamit doon po sa Marianas Island, United States. Siya po ay nagpadala po sa atin ng 5,000 plus at dinagdagan po natin yon. Nakakulang 10,000 po yung pagpapaganda ng ating CR at yung mga upuan po ay kagad po ay natugunan na. Kaya po yung mga susunod po natin project doon sa ating malilikom na Thanksgiving offering, yung po ipapagawa natin yung service ng church, papagawa tayo ng signage sa labas sa mga may ilaw at i-upgrade po natin yung lahat ng mga sound system, yung mga mic na yan, ano pa yung mga kailangan, yung po dating gagamitin yan sapagkat patuloy po na yung gawain ng Panginoon ay ile-level up natin at loobin ng Lord dahil mapupuno tayo dito yung sa likod po na venue, doon tayo lilipat, tagagandahin natin yon. Excited ba kayo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At kapag napuno natin yung venue sa likod na yun, maluwang-luwang yon, pag napuno po yun, yun na po ang sign na itatayo na po natin ang mega church na pangarap natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi ka excited mga kapatid. Parang ako lang excited. Amen. Yung lugar na ito, 35 million. Wala tayong pan, pero naniniwala ako, walang imposible sa Diyos. Amen. At sa lugar na ito na 6,000 square meter, nakababad sa panalangin yung may-ari nito, ito ibinebenta, 35 million. Alam ko na ang Diyos ang bahala kung paano ang lugar na ito na tinapakan natin ay ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon at ang lugar na ito, makikita nyo, huhugos ang mga mananamba in different provinces, in different nation, sapagkat sa lugar na ito magiging sentro ng pagsamba at pagpupuri at pagbabagong buhay ang napakaraming tao. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya po, salamat sa Diyos. Ako po, ang pangarap ko na lang po ngayon, hindi na po nakasentro sa akin sariling pangarap. Ang pangarap ko po ngayon, ako po ay nakapokus na puro po para po sa Panginoon. Hindi po ako nangangarap sa ngayon ng magandang bahay. Ang pangarap ko po ngayon ay magandang bahay, templo para sa Diyos. Yun po yung priority ko po ngayon.
Hindi ko na po pangarap sa ngayon ang magkaroon. Hindi ko po sinasabing gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Pero ang first priority ko po ngayon, maipagtayo ang Panginoon ng isang sanctuary na talagang sabi ko nga po sa inyo, sa labas pa lang po ay nakikita mo na kung gaano kadakila at kabuti ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Sa atin po mahirap yon, pero sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 32 verse 27, the God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Ako ang Diyos na gumawa ng lahat, lumikha ng lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sa iyo at sa akin, maraming mahirap. Pero sa Diyos nating pinaglilingkuran at sinasamba, walang bagay na mahirap sa Kanya. Is anything too hard sa ating Diyos na buhay? Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Kaya po tayo na patuloy po nabubuhay sa pananampalataya at walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Siya po ang bahala. Ngayon po, as of now, kung ako nagkakamali ay nasa 27,200 plus na po ang ating subscribers. Going 30,000 na po ang ating subscribers. Halos isang taon pa lang po ako namamangha at nagugulat. Hindi ganun kadali na makakuha ng kahit 5,000 subscribers po sa YouTube. Pero pag ikaw ay kengkoy, pag nagpapatawa ka, mahilig ka magpatawa at puro mga kalokohan, ayun, doon po nagsasubscribe yung marami. Pero kapag ikaw, ang content mo ay patungkol sa Diyos, sa kabutihan, maraming tao wala pong panahon. Pero kinamamangha, sa loob lamang po ng halos isang taon, ay halos tayo po ay going 30,000 subscribers. At ako'y naniniwala, sa loob lang ng 2 taon, 3 taon, yan po ay magiging 100,000 at patuloy pong lalago yan. At kapag lumaki po ng lumaki ang ating mga subscribers, ako po'y naniniwala sa karamihan po ng mga subscribers na yan ay patuloy po na meron po mga kilintuang puso dyan na handang sumuporta para po sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen! Ating pong palakpakan ng Lord. Praise God! Kaya po, yung ating vision, yung ating deklarasyon, ito po'y magaganap at mangyayari sapagkat meron po nadadaluyan ang pagpapala ng Diyos bukod po sa ating lahat. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Sa pagpasok ng year 2024, may matinding gagawin lalo't higit na pagpapala ang Diyos sa buhay natin lahat. Amen! At yung mga pagpapalang iyon ay patuloy na tayo magiging kabahagi sa isang napakalaking vision na ating ide-dedicate sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. For the glory of our God. Amen! Woo! Ating bigyan ng the best clap offering ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Excited ba kayo mga kapatid? Ako po ay sobra na po excited sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Grabe po yung favors. Kaya po yung pangalan po ng church natin ay binigay ng Diyos sa atin na yan po ay na-registered sa Security and Exchange Commission. Sabi ko nga po sa inyo, hindi madali magparehistro ng pangalan sapagkat sa buong Pilipinas, kahit 2 words lang po ang mapangalan ay yan po ay hindi na po papasok. Pero yung ating pong pangalan na ibinigay sa atin ng Lord Jesus Christ, the freedom and highly favor, yan po yung kauna-unahang pinail natin na pangalan, yan po ay nakarehistro na po sa SEC ngayon. Kaya po, magmamanifest po sa ating mga buhay yung pangalan po ibinigay sa atin ng Diyos. Jesus Christ, the freedom and highly favor. Amen! Praise God! Hallelujah! Sa buhay po ng inyong lingkod, mga kapatid, ako po ay patuloy ko na po nararanasan, patuloy yung pong highly favor na pangako po sa atin ng Diyos. Grabe po yung galaw ng Diyos. Napakarami ko na pong naranasan na highly favor na kung iisa-isahin ko po sa inyo, hindi po matatapos yung pong oras na ito. Pero alam ko po, alam nyo na po yun. At ako po'y naniniwala, sa ko po sinasabi, hindi pa tapos ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen!
Sa bawat isang tapat na nagmamahal at umiibig sa Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Praise God! 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasaki sa ating isipan ang magagandang plano na inihanda ng Diyos sa bawat isang tapat na nagmamahal sa Kanya. Praise God! Kaya mga kapatid, patuloy lang natin mahalin, ibigin ang Diyos. At the more nating iniibig ng tapat ang Diyos, sumusunod tayo ng tapat sa Diyos, yung magagandang plano ng Diyos na hindi pa sumasagip sa isip mo, hindi pa naririnig ng tainga mo, hindi pa nakikita ng mata mo, iyon ang mga nakalaan na i-release ng Diyos at ipaparana sa iyo, ipaparana sa akin, at ipaparana sa ating lahat. Amen! Woo! Praise God! Ngayon, kung hindi nyo po kiniklaim yun, hindi po mangyayari sa inyo. Ako lang ba excited mga kapatid? Excited po ba kayo? Sige nga, palakpakan nyo nga ang Lord, palakpakan na excited. Kasi kung hindi ka naniniwala sa mga bagay na hindi pa nangyayari, yan po'y kawalan ng pananampalataya. Ang totoo pong pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita, hindi pa nagaganap, hindi pa nangyayari, pero pinaniniwalaan mo yon sapagkat alam mong magagawa at kayang-kayang gawin iyon ng Diyos. Amen! Kaya ang inyong pong pastor ay pag hindi niyo po kilala, mapagkakamalan niyo pong baliw ang inyong pastor. Kasi kiniklaim ko po, ito pong lugar na ito na napakamahal ay ibibigay sa atin ni Lord. At bukod po sa napakamahal na, ang gusto ko pa pong itayo na templo ng Lord ay hindi po templong maliit, isang mega church. Bakit po? Kasi po nakikita ko po sa vision ko, yung parking area po na yan, pupunuin po yan ng mga sasakyan na in different places, provinces, municipalities ay dadako sa lugar na ito upang manambahan. Bakit? Sapagkat kasasabi ka nila na maranasan at madama ang presensya ng Diyos sapagkat may kakaibang kuryente at kapangyarihan na mararanasan ng bawat isang mananambahan sa lugar na ito sapagkat kasama natin ang Diyos. Bukod pa po sa makapangyarihang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, praise God, hallelujah. Ako'y sobra na po akong na-excite sa ating pong vision, pero hindi po ako nagmamadali at iniintay ko lang po lagi ang go signal ng ating Panginoon. Magtataka po kayo, halos 2 years na po tayo dito pero never po ako nagpagawa ng signage ng ating pangalan ng church. Kasi po dati po ang pangalan ng ating church ay Jesus Christ, the Strong Foundation. Pero magtataka po kayo, never akong nagpagawa po ng signage. Bakit po? Kasi meron niya po akong pinagpipray. At yun niya po, loloobin pala ng Diyos at tayo po magiging independent church in a way sa mas magandang kaparaanan. Tayo po pala ay magiging independent church at humingi po tayo ng pangalan. Kaya ito po yung pangalan ibinigay sa atin. Kaya ngayon po, nakaplano na po na tayo po ay magpapagawa na po ng mga signage papasok sa bawat kanto rito at dito sa main para po mahayag ang pangalan ng Panginoon dito po sa church name. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Kaya lahat po ng ating hakbang ay hindi tayo nagmamadali. Lagi lang po yan nakababad sa panalangin, may tamang panahon at lagi lang po nag-iintay ng go signal ang inyong pastor kung kailan natin ito gagawin. Nakita nyo po, ilang taon ko na po kayong pinagpapastoran but never ko po kayong challenge, never po akong nag-challenge sa mga pangailangan ng church. Lagi lang po tayo nag-iintay kung sino hihipuin. Pero sa panahong ito, tayo po'y nag-challenge sapagkat may go signal ang Panginoon. Amen! Kaya po salamat sa Panginoon sapagkat nakikita ko na ang Diyos po'y gumagalaw at kumikilos sa lahat ng ating ipinagpapanalangin at pinaplano sapagkat lahat naman po ito'y para po sa kapurihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Bago po tayo magsimula ay atin pong ideklara yung Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, to release oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Jesus Christ
He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Okay, handa na ba kayo makinig mga kapatid? Praise God. Okay? Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Ikabit nyo na po yung inyong mga seatbelt sa upuan at tayo lilipat na. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay? Sa umaga pong ito ay, nung nakaraang linggo ay atin pong tinalakay the three main secret weapon to defeat the three main enemies. At ituro po na po ngayon kung paano po nating matatalo ang kaaway sa lahat ng kanyang galaw sa ating buhay, sapagkat ang kaaway po ay wala po talaga yung ginawa kundi tayo ay padapain, talunin, gupuin, bigyan po ng kabigatan, kalungkutan, i-depress, i-discourage. Yan po lagi ang main purpose ni Satan, especially sa napakaraming mga nakakilala sa Lord and even sa mga tinawag at hinirang ng Diyos. Ngayon, matapos po natin makita kung paano po natin matatalo, ma-overcome ang kaaway, ngayon po, ang akin pong ituturo ngayon sa inyo sa oras na ito ay yung topic about how to stay on fire for Jesus. Dahil nakita na po natin kung paano po natin mako-conquer, ma-overcome ang gawa ng kaaway sa buhay natin, at nandun na po ngayon yung alab, nandun na po ngayon yung apoy. Ang atin po ngayon pag-aaralan ay how to stay on fire for Jesus, or paano natin mapapanatili yung nag-aalab, yung nag-aapoy, yung naglalagablab nating pagsunod, pagmamahal, pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po kasi na ma-maintain po natin yan. Maging consistent yung ating pong alab, yung ating pong apoy, yung paglalagablab ng ating pong tapat na pagsunod, yung pag-aapoy ng ating pong pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon. Hindi po dapat yan ay humupa, sapagkat ang gagawin po ni Satan kapag ikaw ay nakitang naglalagablab, nag-aapoy, napakainit mo sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagpapadama ng pagmamahal sa Panginoon, ang gagawin po niya ay pahuhupain niya ang apoy at init mo sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito ay, ito po ngayon yung ating pong itatakel. Napakahalaga po na maunawaan po natin kung paano po natin mamimaintain na yung pong alam, yung init, yung lagablab ng ating relasyon, ng ating paglilingkod, ng ating katapatan sa Diyos ay ma-maintain po natin. Sapagkat tuso ang kaaway. Okay, tignan niyo po sa aklat po ng Pahayag, chapter 2, verse 2 to 4. Makikita po natin dito na alam ng Diyos yung lahat ng mga lingkod niya, yung lahat ng mga sumusunod sa Kanya, kung gaano ang katapatan, ang ginawang sakripisyo, ang ginawang sigasigat sipag. Pero sa bandang huli, makikita po natin sinabi ng Diyos, ngunit mayroon siyang ipinagdaramdam. Ano po yun? Tingnan po natin sa aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 2 to 3 to 4. Sabi po diyan, nalalaman ko ang mga ginawa mo, sabi ng Panginoon, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masama, sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Verse 3, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. So makikita po natin kung paanong tayo ay naghahanap sa ating mga mahal sa buhay
ng dati niyang alab, init ng pagmamahal sa atin, the same thing with our God. Siya din po ay hinahanap niya sa atin yung dati nating ipinapadama na napakainit na pagmamahal. Kalibitin niyo nga po yung inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, kumusta ba ang pagmamahal mo ngayon sa Panginoon? Umiinit ba kaysa dati o lumamig kaysa dati? Kung mas lumamig ang iyong pagmamahal, dati mainit tapos ngayon lumamig, tamang-tama ang mensahe na ito ngayon sa ating lahat. Sapagkat, sabi ng Lord, sapagkat kung mano bang mainit ka o malamig ka, pero dahil ikaw ay malahininga, isusuka kita. Ayaw ng Panginoon na hindi masabi na yung pag-ibig sa Kanya ay mainit o malamig. Dahil ikaw ay maligamgam, sabi ng Panginoon, isusuka kita. Kaya kapag ang ating naging temperatura ng ating pong pagmamahal at pagsunod kay Lord ay maligamgam, hindi mo masabing mainit ba o hindi mo sabing malamig ka. Dahil maligamgam, sobrang nasasakitan ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, uminom ka ng kape na maligamgam, ano mangyayari? Gusto mo bang inumin ng kapeng maligamgam? Ang gusto nating iniinom na kape yung umuusok. Pero hinihipan mo yan habang iniinom, pero ang nagpapasarap sa kape, yung halos talaga hindi mo mahigop kasi yun yung masarap sa kape, yung init. Pero kapag ang kape na ibinigay sa atin maligamgam, nawawalan ka ng gana. Ganon din ang Panginoon. Kapag ikaw at ako ay maligamgam ang ating pagsunod sa Diyos, wala siyang gana. Ang gusto niya talaga at hinahanap niya yung dating lagablab at init ng ating pagsunod sa Panginoon. Handa kang magsakripisyo. Handa kang tumaya. Handa mong ibigay ang lahat kasi naglalagablab, nag-aaboy ang iyong pagmamahal at pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Okay, puntahan na po natin. Papaano natin mapapanatili ang apoy, ang ningas ng ating pagsunod sa Panginoon, ng ating pagmamahal sa Panginoon, sapagkat ito yung napakahalaga na ma-maintain po natin mga kapatid. As a believers, as a Christians, as a children of God, as a servants of God, ito dapat ay ma-maintain po natin until the end of our life in this earth. Dapat mamamatay tayo, dapat papawian tayo ng buhay na patuloy na nag-aalab at nag-aapoy ang ating pagsunod at pagmamahal, paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, to live is for Christ, and to die is gain. Si Pablo pupugutan na ng ulo. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 6, pupugutan na siya ng ulo habang nakakulong siya. Dumating na yung life sentence niya mula sa Roman Empire, na siya ay puputulan na ng ulo sapagkat kinakalaban niya ang pananampalataya ng mga Romano during that time. Sapagkat ang ipinapangaral ni Pablo ay ang isang bagong pananampalataya patungkol sa ating Panginoong Kristo. Ayaw na ayaw yun ng mga Romano. Kaya siya ikinulong, pinigil sa pangaral, at dumating ang araw na siya pupugutan na ng ulo. Pero sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 6, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa mundong ito. Sabi ni Pablo,
pero nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. At ngayon, tatanggapin ko na ang korona ng pagtatagumpay at ang aking Panginoong Kristo ang mismo ang magpuputong sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa bawat isang tapat na naglalagablab, nag-aapoy sa pagsunod sa ating Panginoon. Pupugutan na ng ulo, papatayin na, pero grabe, ang taas ng boltahe nung kanyang pagmamahal at katapatan sa Panginoon. Kaya sabi niya, ang mamatay ay kay Kristo at ang mabuhay ay pakinabang. Kaya mga kapatid, si Pablo, isa sa naglalagablab na katapatan sa pagsunod sa Panginoon, handang mamatay para sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Tayo, ano ba yung sa ating kapanahunan? Ano ba yung ating itinataya? Ano ba yung ating ginagawa sa Panginoon? Kung meron tayong mga ginagawang sacrifices, meron tayong ibinibigay para sa Panginoon, kapatid, yung mga bagay na yan ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Pero ang matindi po talaga na isang proof para mapatunayan po talaga natin talagang matindi ang ating pagmamahal sa Diyos, yung dumating sa point ng buhay natin na hindi ka na natatakot mamatay, handa kang mamatay dahil mahal na mahal mo, naglalagablab ang pag-ibig mo sa Panginoon. At yun ay nagawa po ni Pablo. At ang mga unang alagad, meron pong kinaladkad ng kabayo, meron pong pinako ng patiwarik, nasa taas ang paa, nasa baba ang ulo, meron pong nilagari ang katawan. Ganyan po ang dinanas ng mga apostoles. Pero hindi po nila dininay ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Amen? Tapos po ngayon, dumating sa point ng buhay ng maraming mananampalataya, problema at pagsubok, kawalan, nahahadlangan ang kanilang pagsunod at pagmamahal sa Lord. Paano masasabi na nananatili, naglalagablab ang kanyang apoy sa pagsunod at pagmamahal sa Panginoon? Itong mga unang mananampalataya, ipinapakain sa leon. Pinapatay ng mga Romanong sundalo. Ipinatatatuwa ang Panginoon Kristo, pero mas ninais pa nilang palapa sa leon. Mas ninais pa nilang pugutan ng ulo, but never nilang tinalikuran ang kanilang pananampalataya at maalab na pagmamahal sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mensahe natin ngayon, malalim po itong alab. Malalim po itong ningas na ibig sabihin, walang palaso, walang bala, walang baha, walang anumang bagay na po pwedeng makahadlang, na po pwedeng makapagpapigil sa bawat isa sa atin, sa ating sama-samang paglilingkod, pagsunod at pagmamahal na mayroong ningas para sa Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya mga kapatid, napakahalaga na manatili yung ating ningas ng ating pagsunod at pagmamahal sa Panginoon. First point, focus more on Jesus' love for you than on your love for Him. Tignan niyo mga kapatid. Kapag kasi ikaw na isang mananampalataya, ang lagi lang focus ng iyong isip at damdamin ay yung pagmamahal mo sa Panginoon. Habang nagpapatuloy kang nag-aalab at nag-aalab sa pagsunod sa Panginoon na may ningas, may lagablab, pero nakapokus ka lang sa ginagawa mong pagmamahal sa Kanya, isang araw kapatid, i-discourage ka, i-disappoint ka, i-distract ka ni Satan.
At isang araw, baka dumating sa point ng buhay mo na naglalagablab ka, nag-aapoy ka sa iyong katapatan, sa iyong pagsunod, sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Dahil nakapokus ka sa iyong ibinibigay na pagmamahal sa Panginoong Hesus, isang araw, baka kwentahan mo ang Panginoon. Isang araw, baka sumbatan mo ang Panginoon na sabihin mo, lumabas sa labi mo, Lord, nakikita mo naman yung ginagawa ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Nakikita mo yung mga sacrifices ko. Nakikita mo yung mga best effort ko na ibinibigay sa iyo. Nakikita mo yung mga bagay na meron ako ay ibinabalik ko sa iyo ng buong katapatan. Pero bakit sa kabila ng ganitong ginagawa ko sa iyo na naglalagablab na pagmamahal, pero bakit ganito ang aking sitwasyon sa buhay? Bakit inaalaw mo na patuloy ko pa rin maranasan to? Yan po ang delikado. Dahil nakapokus ka sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, na ipinapadama mo sa Kanya ang pag-ibig mo, wala namang masama, pero isang araw, sumbatan mo ang Diyos. Hanapan mo ang Diyos ng sukli at kabayaran sa lahat ng ginawa mo na pagmamahal na may alab at may apoy sa Panginoong Hesus. Kaya para ma-maintain natin mga kapatid, yung naglalagablab at nagniningas na pagmamahal, iyan po ang kailangan nating gawin. Focus more on Jesus' love for you. Not focus your love for Him. Baliktarin natin. Ang laging mong pagpokusan, ang laging maging laman ng isip at puso mo in any situation in your life, ay yung lagi mong ipokus ang isip at puso mo kung gaano ka minahal, kung gaano ka inibig, kung gaano ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo. Yung mga ginawa ng Panginoon, huwag mong kalilimutan. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, dumadaan ka man sa matitinding pagsubok, dumadaan ka man sa matitinding problema, dumadaan ka man sa mga matitinding trials, negative situation, any kinds of circumstances, negative situation in your life, but still focus kung gaano ka minahal, kung gaano ka iniingatan, kung gaano ka inibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At makikita mo, mararamdaman mo sa bigat ng problema at pagsubok na pinagdaanan mo kapag nakita mo sa iyong vision ang ating Panginoon more than 2,000 years ago na walang kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan. Sinuntok, tinuran, pinalo, sinipa, hinubaran, nilatiko, pinapasan yung krus. According to the Holy Scripture, hindi mo siya madidistinguish kung siya ay tao o hayop. Why? Sapagkat from head to toe, nagkulay violet yung kanyang buong katawan, at yung kanyang buong katawan, according the Bible scholar, more or less 7,000 na mga sugat nakabuka ang kanyang kalamnan mula ulo hanggang paa. Ang mata niya halos lumuwa, ang mukha niya halos hindi makikilala kung tao o hayop sa sobrang pahirap, sa sobrang torture na inabot niya. At nung nakapako sa krus, ang unang-unang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya anong hirap, anong pagod, anong kabiguan sa buhay ang magiging dahilan para makalimutan natin yung matinding ginawa ng Panginoon sa buhay natin dahil minahal niya tayo. Kaya, para
para manatili yung apoy, yung alab, yung ningas ng ating pagmamahal sa Panginoon, ng ating pagsunod sa Panginoon, you can more focus about the love of God for you. Yun ang pagpupukusan mo, kapatid. Yun ang dapat i-focus natin ang ating isip at puso kung gaano katindi ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Maipadama lang niya sa atin, ma-prove lang niya kung gaano niya tayo kamahal at tayo maagaw sa kamay ni Satanas na tayo dapat ay bubulusok sa impyerno the moment na tayo mamatay, sapagkat nabubuhay tayo sa kasalanan, pero dahil sa dugo na tumiki sa bundok ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan, binayaran niya fully paid lahat ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, at anumang oras tayong mamatay, tayo ay pupunta doon sa piling ng ating Panginoon. Kaya anong sitwasyon, anong problema, anong pagsubok, anong kalagayan sa buhay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Romans chapter 8 verse 35 up to following verses, si Pablo pa rin po ang may sabi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Ang kahirapan ba? Ang problema ba? Ang kamatayan ba? Ang kapighatian ba? Ang kahubaran ba? Ang pagsubok ba? Hindi! Ang lahat na yan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon na ipinadama sa ating lahat. Bakit hindi nahupa? Bakit hindi lumamlam yung naglalagablap na pag-ibig ni Pablo hanggang sa kanyang kamatayan? Kasi nga po, ayan, nakapokus siya sa pag-ibig ng Panginoon na ipinadama sa kanya. Hindi siya nakapokus sa mga bagay na ginawa niya, sa mga sacrifices na ginawa niya, sa mga pagod, hirap, panganib, gutom, kahubaran, kahihiyan. Hindi niya yung pinukusan. Ang pinukusan niya ay yung pag-ibig ng Panginoon na ipinadama sa kanya. Kaya until the end of his life, nanatili siyang naglalagablab, nag-aapoy sa kanyang pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya mga kapatid, patuloy natin pagpokusan. I-focus natin ang ating mind, heart, sa pag-ibig ng Panginoon na hindi kayang sukatin. Para hindi dumating isang araw, hindi mo na pala alam, aandap-andap na pala yung apoy na nasa iyo, na parang napipilitan ka na lang. Parang obligasyon na lang. Parang hinihila mo na lang yung katawan mo, yung paa mo sa pagsunod sa Panginoon. Parang pilit na lang, wala nang galak, wala nang saya, wala nang excitement. Kasi nga po, umupa na yung apoy. Nasabi nga ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 4, meron ako lang isang ipagtaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nawa kapatid, hindi yun masabi sa iyo at sa akin ng Panginoon isang araw na napapakinggan mo mula sa iyong tainga, spiritual eyes, na sinasabi ng Panginoon na siya'y lumuluha at sinasabi sa iyo, sinasabi sa akin, may ipinagdaramdam ako sa iyo. Hindi ka nakagaya ng dati. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kasi nga po, naipokus po natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating buong atensyon sa mga bagay sa mundong ito na ginagamit ng kaaway para pahupain, para tayo ay panlamigin sa ating maalab na pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Nakukuha niyo ba mga kapatid yung pinag-aaralan natin? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga. Dito po tayo mag-focus. Ano ang sabi ng Lord sa kanyang salita? Efeso chapter 5 verse 2,
mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Atan niyo po yung pag-ibig ng Panginoon. Ini-offer niya, isinacrifice niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na handog sa kanyang Ama, at iyon ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. Tiniis niya ang hirap na dapat tayo ang lumasap. Tiniis niya ang sakit, kirot na dapat tayo ang nagbata dahil inibig niya tayo. Kaya kung lagi natin itutuon ang ating isip at puso sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po tayo manlulupaypay, hindi po tayo manlalamig, kasi po mauunawaan po natin na napakatindi talaga ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. 1 John chapter 3 verse 16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Bakit inialay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay? Hindi para sa Ama, hindi para sa kanyang sariling gusto. Inialay ni Jesus Christ na ating Panginoon ang kanyang buhay dahil sa iyo at sa akin lahat na makasalanan pa. Wala pa tayong ginagawang tama, wala pa tayong ginagawang mabuti, wala pa tayong ginagawang maalab na pagsunod sa Panginoon. Inialay na ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay, isinacrifice na niya sapagkat mahal na mahal kanya, mahal na mahal tayong lahat ng Panginoon. Tapos ngayon, darating isang punto sa buhay natin, magrereklamo tayo, magko-complain tayo dahil meron tayong pinagdadaanan ng mga trials, problems, difficulties. Pero si Jesus, siya po yung may karapatan na magreklamo. Siya po'y banal, bugtong na anak ng Diyos, nananahimik sa langit, isinugo ng Ama para lang magdusa, para lang pahirapan, para lang dumanas ng isang matinding kamatayan na wala pang nakakaranas. Pero hindi nagreklamo. Dahil pinatunayan ng ating Panginoon, mahal na mahal tayo. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kaya mga kapatid, si Jesus, inialay niya yung kanyang buhay sa atin. Ang gusto ng Panginoon, yung buhay nating ito, dahil maalab yung ating pagmamahal sa Diyos, dapat mag-manifest yan kung paano mo naman minamahal yung iyong kapatid. Ano yung bagay na ipapadama mo sa kanya? Alam, hindi naman kailangan ng material na bagay lagi para maipadama mo yung pagmamahal mo sa iyong kapatid. Yung pag may problema ka lang, may problema lang yung kapatid mo, nandiyan ka lang. Yung pag may nangangailangan ng tulong yung kapatid mo, anumang maliit na bagay na mai-offer mo na mula sa puso mo, sapat na yun na hindi mo na kailangan sabihin, kapatid, mahal kita. Kung ano yung bagay na ginawa mo, kahit maliit na bagay lang, sa panahon na meron siyang pangangailangan, problema at pagsubok, pero ikaw mismo ay nandiyan, isa na po yun na malaking katibayan na ang kapatid mo ay mahal mo. Kaya mga kapatid, ang tunay na maalab na pagmamahal sa Panginoon ay nagmamanifest yan kung paano natin ginagawan ng mabuti at tama ang ating mga kapatid sa Panginoon. Tanawin mo yung iyong katabi kapatid. Yan, kaliwat kanan. Sa likod, tanawin nyo. Sa likod, tanawin sa likod. O yan yung mga kapatid nyo. Yan. Kaya wag mo yan imamarites. Yung problema minsan, maraming tao, pag dumadaan sa problema at pagsubok, pag nakatalikod, minamarites pa. Hindi na nga tinutulungan, minamarites pa. Kung ano mang bagay na magagawa ka at meron ka matutulong, tulungan mo. Kasi sabi ng Lord, dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kung paanong inibig tayo ng Panginoon, hindi lang po pwedeng sasabihin mo mahal mo ang Panginoon, pero yung kapatid mo na nakikita,
hindi mo maibig-ibig. Ang tunay pong pag-ibig na nag-aalab sa Panginoon Diyos, itong kapatid mo na lagi mo nakikita, kahit pangit ang ginagawa, makukuha mo siyang unawain, makukuha mo siyang abutin, makukuha mo siyang ibigin. Praise God. And then next point, wake up your devotional life. Para po manatili yung alab, apoy, init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Kailangan kapatid, gisingin mo ang iyong debosyon na buhay para sa Panginoon. Kapatid, hindi lang po, pag sinabing devotional life, hindi lang po yan yung pagbabasa ng Bible araw-araw. Although napakahalaga po nung pagbabasa ng Biblia araw-araw, sapagkat dyan tayo matututo, dyan tayo papaguhin, dyan tayo i-develop ng Panginoon. Yan po talaga yung primary tool para po talaga tayo lumagot lumalim. Pero lagi niyo pong tatandaan, ang debosyon ng ating buhay ay kung paano tayo natin ini-apply sa ating buhay yung mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, nababasa natin, tinatanggap natin sa Panginoon kung paano natin to ina-apply in a way, as a positive way, according the will of our Lord. This is devotional life na dapat gisingin natin, dapat ibangon natin para manatili yung ningas, yung apoy sa ating pong pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Bible? Hebrews chapter 10 verse 24, at sikapin nating mapukaw. Ano ibig sabihin mapukaw? Gisingin. Sa mas mababaw na salin, gisingin. Sikapin nating gisingin. Sikapin nating magising. Sikapin nating muling mapukaw. Ang alin? Ang damdamin ng bawat isa. Saan? Sa pag-ibig. Kanino? Kanino? Sa kapwa. This is our devotional life in reality. Although mahalaga yung salita ng Diyos, mahalaga yung pagbabasa, mahalaga yung paikinig, sapagkat dyan tayo tuturuan. Pero kung hindi po natin to inia-apply sa ating buhay, nananatiling tulog, nananatili na maligamgam yung ating pag-ibig sa Panginoon. Pero kaya nga po sabi ng Diyos sa kanyang salita, 1 John chapter 3 verse 16, sikapin niyong mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng ano? Mabuti, hindi ng masama. Kaya sabi ko, pabalik na naman po tayo as a Christian, as a believers, as a servants of God. Paano po natin inia-apply yung mandato ng Panginoong Hesus sa ating buhay? Paano natin ipinamumuhay yung kanyang salita sa pang-araw-araw sa ating buhay? Meron ba po ba tayong desire na ibigin yung ating kapwa, gawa ng mabuti yung ating kapwa, lalo na po yung mga kapatid sa pananampalataya? Kapag wala na po yan, yung desire na yan, ala na pong apoy, ala na. Naalala ko po yung mga kapatid sa Macedonian. Mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 9. Sa kabila ng kanilang matinding paghihikahos. Ang binanggit po ito na termino sa Tagalog, naghihikahos. Kapatid, mas matindi ang pinagdadaanan during that time ng mga unang Kristiyano sa lungsod ng Macedonia. Sila'y naghihikahos. Ano ibig sabihin na naghihikahos? Poorest of the poor. Mas mahirap pa sa mga taong mahihirap. Pero ano po ginagawa nitong mga unang mga Kristiyanong ito? Dahil sila ay naglalagablab, napakaapoy ang kanilang pagsunod, pag-ibig sa Panginoon. Ano po ang sabi doon? Pero lagi silang bukas ang palad. Saan? Sa pagtulong, sa pagbibigay. Pero naghihikahos. Laging handa
na gumawa ng mabuti, magpadama ng pagtulong at pag-ibig sa mga kapatid. Ano ang sabi nila? Sila po ay nangungusap kay Pablo, bigyan mo kami ng pagkakataon, Apostol Pablo, na kami makatulong sa mga kapatid sa ibang lungsod. Basahin niyo po ang 1 Corinthians chapter 9. Nandyan po yan. Ang mga kapatid sa Macedonia na sobrang hirap, naghihikahos, mga yagit pa sa mga yagit. Pero laging bukas ang puso, handang magmahal, tumulong sa mga kapatid. Bakit? Kasi laging naglalagablab yung kanilang puso at pagmamahal sa Panginoon at nagmamanifesyon sa kanilang mga kapatid na kasama na nakikita. Kaya mga kapatid, siguro naman tayo ay may mas kakayahan kaysa po sa mga kapatid sa Macedonia. Hindi naman siguro tayo napakahirap para tayo po ay hindi makapagpadama sa abot ng ating makakaya para sa pagpapadama ng pag-ibig at paggawa ng mabuti sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And then next point, follow the Holy Spirit even if it's not convenient. Sundin po natin ang banal na Espiritu kahit ito ay hindi madali. Kailangan po ang kalooban, ang naisin ng banal na Espiritu ang sinusunod po natin sa ating buhay. Bigyan ko po kayo ng clue. Sa panahon po ni Abraham, sa panahon ni Jacob, ni Isaac, sa panahon ng mga propeta, ang kasama po nila ay ang makapangyarihang Diyos Ama sa New Testament. Ito ang direktibang nangungusap sa kanila. Sa panahon ng mga apostol, ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, ang kasama nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nang ang ating Panginoong Kristo ay namatay, after 3 days muling nabuhay, after 40 days muli pa siya nanatili sa lupa, pagkatapos ng 40 araw, nagpaalam siya sa mga unang alagad at mga mananampalataya, bumalik sa langit at nangako na siya'y babalik, ipaghahandalan niya ng matitirhan ang mga unang alagad, ang mga mananampalataya at mananampalataya pa sa kanya. Kapag nakaprepare na, babalikan niya ang bawat isang nanampalataya upang isama doon sa langit na kanyang tirahan. At yun ang inaabangan natin, yung second coming of Jesus Christ. And then, ang sabi niya, sa aking pag-alis, hindi kayo mangungulila, sapagkat iiwanan ko kayo na isang papatnubay, sasama, gagabay, at mag-iingat at magtuturo sa inyo. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sa ating kapanahunan, ang banal na Espiritu ang kasakasama natin. Kaya nga sabi ng Lord sa mga unang alagad na nangangaral ng salita ng Diyos, huwag kayong mangangamba kung ano ang sasabihin nyo. Tumayo lang kayo, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyong sasabihin. Ako po sa experience ko po sa pangaral ng salita ng Diyos, yung mga sinasabi ko po sa inyo ay hindi po ako gumagawa ng take note at babasahin. Lahat po yun ay ayon sa turo ng banal na Espiritu. Kasi yun nga po sa panahon natin ang tumutulong sa atin, ang nangungusap sa atin, ang nagkukunbik sa atin, ang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po, in every moment, in every day, yung banal na Espiritu na nagkukunbik sa atin
ang ating susundin para manatili yung apoy, alab ng pag-ibig natin sa Panginoon. Naranasan niyo na po ba minsan yung gustong-gusto mo magbasa ng Bible, inuudyukan ka, may nangungusap sa iyo magbasa ka ng Bible, pero sa kabilang tainga mo, may nabubulong naman ka na magbasa. Mag-Facebook ka na lang. Manood ka na lang, mag-games ka na lang sa cellphone. May enjoy mo pa ito. Naranasan niyo ba mga kapatid? Laban po kasi yan eh. Yung will ng Holy Spirit at will ng kaaway at gusto naman ng flesh natin. Naranasan mo na ba minsan yung pasamba ka na, sasamba ka na, dadalo ka na, pero bigla kang tatamarin? Laban po kasi lagi yan. Pangungusap ng Espiritu na meron tayong Espiritu, pero pangungusap ng kaaway na yung hilig ng naman natin. Dalawa po yan. Kung ano yung pagbibigyan natin, yun po ang mangyayari sa atin. Tingnan niyo po sabi po ng Bible. Roma chapter 8 verse 5 to 6. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Kaya po ang isang tao, kahit Kristiyano, kapag ang kanyang focus sa bawat araw na kanyang ginagawa ay mga bagay ukol sa kanyang flesh para mapasaya niya ang kanyang flesh, doon sa nagbababad, hindi siya namumuhay ayon sa Espiritu. Namumuhay pa siya ayon sa laman. Sapagkat ang pinagtutuunan niya ng pansin at focus ay para i-pleasure ang kanyang flesh. Hindi ang Espiritu na nananahan sa atin. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Kaya ang isang taong sok na, naglalagablab na, nag-aapoy na, at ang namumuhay sa kanya ay ang kapangyarihan at galaw ng Espiritu, ang kanyang gagawin lagi ay ang mga bagay na espiritual. Like for example, kapag linggo, mas pipiliin mo munang sumamba kaysa pumunta sa kasiyahan ng mundo, kaysa pumunta sa isang okasyon na walang koneksyon sa Diyos. Kasi alam mo, kapag linggo, dapat ikaw ay nandoon sa lugar na kung saan ang gagawin ay pagsamba at pag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Hindi mo alintanan yung pagod, yung hirap. Kasi bakit? Kasi naglalagablab sa iyo, sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong espiritu, yung apoy ng pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya ikaw ay, ang naging nais mo ay yung mga bagay na espiritual na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ang iyong pagtutuunan lagi ng pansin. Ang laki ng advantage mga kapatid. Kapag ikaw ay nagbababad sa mga bagay na espiritual, mababago ang perspective mo, mababago ang kaisipan mo, mababago ang salita mo, mababago ang pag-iisip mo, mababago ang puso mo kapag ikaw ay nagbabad sa mga bagay na espiritual. Kapag ikaw ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu, hindi ka marunong magpatawad, magpapatawad ka. Hindi ka marunong magbigay, magiging mapagbigay ka. Magiging generous ka. Hindi ka marunong ngumiti, magiging palangiti ka. Hindi ka marunong maging masaya, magiging masaya ka. Bakit? Sapagkat ang bunga ng Espiritu, kapayapaan, kagalakan, kaamuan, kabaitan. Yan ang bunga ng Espiritu. Sapagkat ikaw ay nagbababad sa mga bagay na espiritual, magmamanifest sa iyo in and out in your life ang mga bunga ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 22.
Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katyagaan, kabutihan, kababaang loob, pagpipigil sa sarili, kaamuan, kabaitan, kapayapaan. 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya maninibago ang mga tao sa paligid natin kapag tayo, ang laging sinusunod natin ay ang banal na Espiritu. Verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Yun yung pinakamasarap, mga kapatid. Yung kahit anong sitwasyon mo sa buhay, negative and positive situation, lagi ka lang pasipol-sipol. Lagi ka lang relax ang isip at puso mo. Hindi ka nai-stress, hindi ka na-pressure kahit may mga trials and problems dahil ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, dahil ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Espiritu, ikaw lagi ay may kapayapaan, may kagalakan, at napakasaya ng iyong buhay sapagkat yan ang dulot ng banal na Espiritu. Amen. Yan ang pinakamasarap na maranasan. Na hindi ka lagi natatakot, hindi ka nangangamba, kasi alam mo na merong banal na Espiritu na sumasama sa iyo at meron Diyos na mag-iingat sa iyo. Kaya, dahil kong sinasabi, panahon ng pandemic, buong mundo, sinaklot ng takot at pangamba ang milyong-milyon tao. Ba't tayo po? Never po tayo nagkaroon ng takot, pangamba at kabalisaan sa panahon ng pandemya. Bakit? Kasi meron tayong Panginoon at meron tayong tiwala sa ating Panginoon na mag-iingat sa atin at magliligtas sa virus ng pandemya. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, sa panahon ng pandemya, ang daming namatay, hindi naman po sa virus, sa nervyos at takot lang. Mayayaman pa po yun. Pero tayo po, sa panahon ng pandemya, hindi tayo napigil para ituloy ang mga gawain at mga pagsamba sa Panginoon. Bakit? Sapagkat puspos tayo ng kapayapaan at pagtitiwala sa makapangyarihan Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? Kaya mga kapatid, ang takot at nervyos at pangamba, yan po ang papatay sa maraming tao. Yan ang magbibigay ng malfunction sa pagbomba ng puso mo, sa pag-circulate ng dugo mo. Kasi bakit? Kasi kapag kinabahan ka, ninervyos ka, nag-isip ka, hindi ka na nakatulog, nag-intindi ka, na-stress ka, na-pressure ka, yan po ang magbibigay ng iba't ibang uri ng sakit sa tao. Pero ano man ang problema at pagsubok, lagi ka lang lumuluhod, lagi ka lang nagpupuri, lagi ka lang tumatawag, lagi ka lang nagbabasa ng love letter ng Panginoon. At kapag nabasa mo yung mga pangako niya, kagad pawing-pawi yung mga nararamdaman mong negatibo sapagkat pinagtitiwalaan mo yung napakaraming pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Yun ang kaibahan ng tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 16-17, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, may bumubulong na kaaway, yun yung pita ng laman ang pinapagawa sa atin. May bumubulong at nagkukunbik na banal na Espiritu, yun ang gustong gawin ng ating Panginoon. Magkalaban po yan. Kaya kung lagi natin susundin, hindi yung nasa ng ating laman, kundi yung kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng conviction ng banal na Espiritu, yun po ang magpapaalam, yun po ang magpapamintain ng ating lagablab ng pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. And then, Galatians chapter 6 verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Lagi pong dalawa. Lagi po yan may dulot, lagi po yan may positive and negative.
Kapag sinunod mo ang mga bagay ukol sa laman, ano po yung ukol sa laman? Yan po yung makamundong mga gawain. Pero yung mga bagay ukol sa Espiritu, yan po yung mga bagay na nais ng Diyos sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu na sumasa atin. And then, Ephesians chapter 1 verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang banal na Espiritu po ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na ipapalasag sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo po na maranasan at matupad ang libo-libong pangako ng Diyos sa atin lahat, ang banal na Espiritu ang gawin po natin na guide sa ating buhay. Kung ano ang udyok at pinapagawa ng banal na Espiritu sa atin, yun po ang ating gagawin. At kapag yun po'y ginawa natin, ang mga pangako ng Diyos ay mararanasan ng bawat isa po sa atin. Sapagkat yan ang magpapanatili ng ating alam, apoy at ningas ng pag-ibig natin sa Panginoon. Next point, avoid numbing yourself with the world's pleasure. Atin pong iwaksi at yung mga bagay po, yung po mga bagay na kasiyahan sa mundo, ito po ay iwasan na po natin. Lahat ng mga kasiyahan, lahat ng mga bagay na ginagawa sa mundo na hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos, ito po ay atin po itigil, atin pong iwasan, maging manhid na po tayo, maging wala na po tayong pakiramdam sa mga bagay sa mundo na mga kasiyahan na hindi nakapagbibigay, nakapagdudulot ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Para po yung alab, yung apoy, yung ningas ng ating pagsunod sa Panginoon ay hindi po ito humupa sa ating buhay. Kaya ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? 1 Peter chapter 4 verse 3, sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng mga gawaing iyan ay pinatitigil na po sa atin. Sapat na yung panahon na inaksayan nyo noong araw. At ngayon naman, sinasabi ng Diyos, itigil na nyo lahat yung mga gawain na yan. Lahat ng mga kasiyahan na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos at dahil lang po sa ating katawan, nasa flesh, nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan, yun ang ating pong dapat na i-avoid sa ating buhay. Maging manhid na po tayo sa mga bagay na yan, sabi ng Diyos. And then, sabi po sa next verse, Romans 13:13, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya at pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Yan po yung ipinapa-avoid sa atin. Yung lahat ng mga gawain na yan na hindi nakapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Because ang ating puputulan ng pansin ay ang patuloy pong pagsunod sa kalooban at udyok ng banal na Espiritu. Alin po mas mahirap? Yung cellphone o yung magbasa ng Bible? Magbasa ng Bible, pero ito po, dapat tayo magbabad. Ano po mas gusto ng tao? Pumunta sa mga beach, sa mga resort, o pumunta paglinggo sa church? Ang pumunta po sa beach, sa mga resort. Pero dahil ito po, ang kalooban ng banal na Espiritu na nagbibigay tayo ng oras panahon, paglinggo para sa Diyos, kahit mahirap, ito po dapat ang ginagawa natin. Kasi ito ang kalooban ng Panginoon.
at ng banal na Espiritu. And then last point, repentance is the key to restoration. Mga kapatid, sa panahon na tayo po ay naimpluwensyahan ng mundo, sa panahon na tayo po ay naimpluwensyahan ng social media, sa panahon na tayo po ay naimpluwensyahan na hindi magandang mga kasama at barkada, sa panahon na tayo po ay naimpluwensyahan ng mga bagay sa mundo, ang susi po para manumbalik ang ating apoy at ningas ng pagmamahal sa Diyos. Repentance is the key to restoration. Ang pagsisisi po ang susi para po tayo makapanumbalik sa dating alam at apoy at ningas ng ating pagsunod at pagmamahal sa Panginoon. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 7, ang mga gawain ng taong masama ay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Praise God. Mga kapatid, everybody stand up. Praise God. Kapatid, sa oras na ito, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Even yung mga naka-tune in sa social media, I tell you kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. It's not an accident na ngayon ay narito ka, nakapakinig ka, sapagkat ang hinahanap ng Panginoon sa iyo ay yung dating ningas, yung dating pagmamahal mo, yung dating maalab at maningas na pag-ibig mo sa Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, kailangan mo lang gawin. Patuloy kang magsumamo, magpakumbaba, manikluhod sa ating Panginoon Diyos. Manalangin ka, humingi ka ng tawad sa mga pagkukulang at pagkakamali mo. At simula sa araw na ito kapatid, ang Diyos ay nakatunghay sa iyo ngayon. Naririnig ang mga sasampitin ng iyong mga labi. Sige kapatid, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Raise your hands. At ikaw ay magsimula na manalangin sa Panginoon. Kausapin mo siya. Ang Diyos ay punong-puno ng kagandahang loob. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ay Diyos na mapagpatawad. He is the Lord of fullness and grace and mercy and forgiveness. Kapatid, sige, bukas mo ang iyong mga labi at magsambit ka ng mga panalangin mula sa iyong puso. Na ikaw ay sumasama, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, at umaamin na kailangan mo siya. At pakanasain mo kapatid sa oras na ito na yung ningas, yung apoy, yung lagablab ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon ay iyong ibabalik. Oh, glory to God. Praise Jesus. Sige kapatid. Let us pray. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Hallelujah.
amin. At sa oras po ito, Panginoon, Lord, nais po namin, O God, yung pag-ibig namin sa inyo. Ay patuloy po namin, Lord, muli, ay maipadaman, Lord, ang apoy, ang init, Lord, at maalab na pagmamahal namin sa inyo at pagsunod, O God. Hallelujah. Oh, glory. Sige mga kapatid, open your mouth. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Praise Jesus. God is here. The Spirit of God is here. Hallelujah. Praise God. Oh, glory. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa inyong galaw. Salamat, Lord, sa inyong pagkilos, O God. Hallelujah. Oh, we praise you, Father God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah, Lord. Praise God. Praise Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Repent. Repent, church. Repent. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, glory. Praise Jesus. Praise Jesus. Lord, salamat. Salamat po, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sapagkat nariyan kayo. Your presence is here, O God. Your Spirit is here, O God. Because according to your word, O God, Lord, in the book of Matthew 18:20, for where two or three gathered together in your name, O God, Lord, you said, I am in the midst of us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Mga kapatid, itapat kayo inyong kanang kamay sa inyong dibdib. Inyong kanang panan sa inyong dibdib, tapat nyo. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kayo po ang nakakasiyasan ng laman ng puso, damdamin ng bawat isa po sa amin, O God. Kayo ang may sabi, Panginoon, sa inyong salita. Ezekiel chapter 36, verse 26, O God. Nabibigyan niyo kami ng bagong puso, bagong spirit. Ang masuwayan namin puso ay gagawin niyo masunurin. Lord, sa oras na ito, Father God, by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ, Lord, pagkalooban niyo po kami ng bagong puso, isang pusong tapat, isang pusong masunurin. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, Lord. We claim it, O God. We declare, Father God, a new heart, O God. Hallelujah. Faithful heart, humble heart, obedience heart, O God. Hallelujah. Generous heart, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat, Lord, Panginoon, sa oras na ito, Father God, sa inyong galaw, sa inyong pagkilos, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Kapatid, taas mo ang iyong dalawang kamay. Lord, nakikita niyo po yung bawat isang kapatid na nakataas sa mga kamay. Dalangin ko po, dakilang
Amang Banal, Lord, iparanas niyo po ang breakthrough, iparanas niyo po ang highly favor sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Ang inyong himala, ang inyong kabutihan, ang inyong pagpapala ay idaloy niyo po sa buhay ng bawat isang kapatid na nakataas ang kanyang mga kamay, Panginoon. Oh, glory! Salamat, Lord! Salamat! Kiniklaim po namin, Panginoon God, Lord, hallelujah, na patuloy na meron kayong ginawa ngayon sa buhay ng bawat isa po sa amin at patuloy kayong may gagawin. Oh, glory, hallelujah, Lord. Salamat, Lord, salamat. Salamat. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Salamat, Lord, Panginoon, sa pagkilos niyo po, O God, ngayon sa buhay namin, O God, hallelujah. Oh, we honor you. We glorify your name, O God. We bless your name, Father God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory. Give the best clap offering for the Lord and shout, hallelujah. Oh, glory. Salamat, Lord, salamat. Maraming salamat, Lord. We back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Everybody says, amen and amen. Praise God.